Hello, magandang araw po. Paano nga ba magpa-appointment sa Philippine Statistics Authority or PSA para kumuha ng birth certificate, marriage certificate at iba pang dokumento gamit ang cellphone? Una, pumunta sa appointment.psa.gov.ph website at i-click ang Civil Registration Service Appointment System. Okay, so ito po ang kumpletong steps kung paano magpa-appointment. Sundin lang po ang mga nandito. Scroll down lang. Kung sumasang-ayon po kayo sa mga nakalagay dito, i-click natin ang I agree. Ayan, so basahin po mabuti ang important reminders. Bawal po magpa-appointment ang minors. Nasa link po na ito ang list ng valid IDs na pwedeng i-present sa PSA. Okay, next. What is the purpose of your appointment? I-click ang select a purpose. So kung kukuha ng kopya ng birth or marriage certificate, dito tayo sa Get Copies of Civil Registry Documents and Certifications. Okay, next. Choose a region. So halimbawa sa NCR. Then sa ang outlet. Halimbawa sa Makati. Next. Yan, may mapa kung saan ang outlet. Then scroll down. Basahin mabuti ang mga instructions dito. Walang bayad po ang magpa-appointment. Scroll down lang, then click next. Kung kayo po mismo ang kukuha at para sa inyo din po ang mga dokumento, ilagay lang po ang inyong first name, middle name at last name. Basta dapat po ang pangalan na ilalagay nyo dito ay kaparehas sa ipepresent nyo na valid ID. Kailangan din po ng email at cell number. Kung kayo po ay sumasang-ayon sa pag-collect ng inyong impormasyon ng PSA, i-click natin ito. Next. Tapos, i-check ang inyong email para sa inyong 6-digit OTP or one-time password. Then, i-enter dito ang OTP at i-verify. Then, dito sa certificate type, piliin kung anong certificate ang kukunin nyo. Halimbawa, marriage certificate. Sa relationship, kung sa inyo ang dokumento, piliin ang self. Lalabas na dito yung pangalan nyo na binigay nyo kanina. Tapos, kung may idadagdag pa kayo na ibang certificate, click Add Another Certificate. Ayan, so certificate type, halimbawa, birth certificate naman. Relationship, kung sa inyo ulit ito, self. Then, lalabas na dito yung pangalan nyo na binigay nyo kanina kasi kayo din ang kukuha. Sa mga babae na married or kasal na, huwag po kayo mag-alala kung hindi maiden name o yung pangalan nyo nung dalaga pa ang nakalagay. Kasi sa birth certificate form nyo yon ilalagay. Mag-fill up kayo mamaya. So kung okay na po dito, click next. Ayan, ngayon naman ay pipili na kayo ng date o petsa kung kailan kayo pupunta sa PSA outlet. Kung gusto nyo pong palitan ng outlet, pwede nyo pong i-click ang Change Outlet. So, i-click lang po ang petsa, halimbawa November 25. Pag ganito po ang lumabas, walang oras na pagpipilian, kailangan pumili po kayo ng ibang petsa. Halimbawa, November 26. Ayan, so meron pong available slots dito at makakapili po kayo kung anong oras. Halimbawa po, 10 a.m. Click Next. Then, paki-review po lahat ng detalye bago nyo po i-confirm. Kung okay na, i-confirm dito. Ayan, so confirmed na ang appointment at may unique code dito. Click Next. Okay, nakabook na tayo ng appointment. Pag nag-scroll down kayo dito, andito yung instructions ulit. Bawal ang minors magpa-appointment. Huwag malilate. Kailangan din po ng email address. Kailangan ng valid ID at photocopy nito. Kung kayo po ay authorized representative, kailangan may authorization letter or special power of attorney or affidavit depende sa kung anong dokumento yon. Ilan lang po yan. Kaya siguraduhin po na mabasa at maintindihan nyo po itong lahat. Nandito rin po kung magkano ang babayaran, depende sa kung anong dokumento ang kukunin nyo. May English at Tagalog translations po ang instructions. Maaari din po na may mabago dito kung mag-update sila sa fees at instructions.
Ito yung mga forms na pwedeng i-download at fill-upan sa bahay. Pero sa PSA outlet, meron din doon. Para lang mas mabilis, nagprint ako ng forms at tinilapan ko sa bahay para makapila agad ako pag nasa outlet na. Halimbawa, marriage certificate form. Ayan, so pwede nyong i-download yung mga forms na kailangan sa certificates na kukunin nyo basta dapat tugma dun sa binook nyo. Pwede nyo rin po ipaprint ang appointment form kasi i-check po ito ng guard sa PSA. Pwede rin naman pong hindi ipaprint ang appointment form at ipakita nyo na lang ang screenshot ng appointment form sa phone. Pero ako po, pinrint ko na kasi mas madali ipakita kesa magbukas pa ako ng phone. So, nasa sa inyo na po yun. May appointment confirmation po na isesend sa email. Ito po yun. Kung nagbago po ang isip nyo, pwedeng i-reschedule or i-cancel dito. Para malaman kung anong gagawin pag nasa PSA outlet na, i-check ang video link na nasa description ng video na ito. Salamat sa panonood, like, share, and subscribe.